Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Karunungan. Karunungang hayag, karunungang lihim. May pagkakaiba ba? Marami nagsasabi sa lalim ng kanilang mga salita na may mga karunungan na ginaya lamang, sinabi ng gano'n. Pero para sa akin lang, sabi nga nila, ang karunungan ay nalilinang yan. At ang karunungan na sinasabi ay naipapasa rin sa iba. Katulad ng kaisipan ng ibang tao, katulad ng tayo ay sinilang sa mundo. Ang karunungan upang kumain, upang mag-aral, upang matuto, upang magbilang, upang maglakad. Yan ay tinuro sa atin ng ating mga magulang. May mga karunungang masama, may mga karunungang mabuti. Sabi nga nila, kahit nasasabihin mo na ang hayag o hindi man hayag na karunungan, nagkakaroon ng pagkakaiba ang bawat isa. Bagamat parehas na karunungan, ngunit kung ito ay patungkol sa kabutihan, sa pangkalatan, ay para sa iba, ay iba ang kanilang kaisipan, hindi natin masasabi. Sabi nga nila, hindi sa salita ng isang tao na yun na ang paniniwalaan din ng iba sa pangkalatan. Sabi nga nila, at may mga bagay na lihim o hindi hayag sa iba dahil ibinahagi ito o ibinabahagi sa iba na alam na karapat-dapat. At sa mga tao na binigyan ng pagmimisyon sa kanilang sarili at tinawag sa pagbimisyon upang tanggapin ang pinakamahalagang misyon sa kanilang buhay. Para sa akin lang, manindigan lang sa kabutihan ng ibang tao at kung anong sinasabi natin ay dapat nagre-reflect din sa ating katauhan. Bilang mga mortal, sana ang mensahe na binabahagi din ng iba ay mag-reflect para sa kanila at hindi magkaroon ng makabundong bagay o ang pagnanasa sa mga material na bagay ay hindi ganap o hindi tama, hindi naaayon sa sinasabi ng ibang tao. Kaya nalulungkot ako sa iba na para sa kanila, sila ay malakas, sila ay makapangyarihan, o para sa kanila ay sila ay nahahanay sa mga iba't ibang uri o hindi man mortal o kung ano man sa kanilang kaisipan at iisipin na sila na ay malakas, nasa sa kanila na lang yun. Pero para sa akin lang, tayo ay nilikha pa rin ng nag-iisang Diyos na dakilang lumikha para sa ating lahat. At bukod pa dun sa mga nasasabi ng iba, ay hindi tayong malakas. Wala tayong lakas sa mundo, wala tayong lakas sa kahit ano pa man. Kung may magagawa man sila para wasakin ng ibang tao kung ano man, nasa kanila yun. Ang magdadala nun ay sila na. At para sa akin, yung mga bagay na ganyan ay hindi rin kaaya-aya sa dakilang lumikha, sa kataas-taasan sa ating lahat. Kung may isang bagay ka na nasa sa isip mo at nais mong ihayag sa pangkalahatan, sa ibang paraan o kung ano man, hindi sa paraan na
kailangan bang pasukin mo ang isang tao sa kahit anong parang gagawin mo para i-manipulate ang isang tao? Gagawa ka ng paraan para gawan mo siya ng isang bagay na which is mali rin naman, di ba? Para sa akin naman, yung mga taong may kakayahan ng mga ganun, sana maghinay-hinay din. Kasi hindi naman nasasabi na yung taong kaharap mo yan ay kalaban. Paano kung yung taong kaharap mo ay isang mabuti rin ang hangarin? Kaya para sa iba, kung yan ang panuntunan nyo sa buhay nyo, na iisipin nyo kayo malakas, kayo makapangyarihan o kung ano man, na kaya nyo tanggalan ng kapangyarihan ng ibang tao. Para sa akin lang, anumang kapangyarihan na pinagkaloob sa akin, anytime pwedeng bawiin to sa akin. Hindi ko ito inangkin. Never kong inangkin ang kahit anumang meron sa akin. Ako ay nagbabahagi lang ng personal kong karanasan at hindi book by book o word by word na kung saan ay hinugot kung saan man hinugot. Maaaring sasabihin na may pagkakalintulid sa aralin ng ibang mga sinaunang maestro ko naman kung sino binabanggit. Para sa akin kasi, kung ikaw ay malinis ang iyong hangarin, hindi mo kailangan mangutya ng ibang tao o kung sino man. O gagawa ka ng isang bagay para mawasak ang ibang mga kaisipan din ng iba. Kung malinis ang iyong hangarin. Bukod pa doon, kung ang mga galaw mo ay planado na simula sa umpisa pa lang, ay talagang mayroon tinatawag nilang purpose na talagang ginawa mo isang bagay na meron kang tina-target. At yung mga ganong bagay ay nasa iyo lang din. Para sa akin, mortal pa rin tayo. Bagamat ang ginagalawan natin ay iba-iba naman tayo ng kaisipan o layunin, irespeto na lang natin yun. Huwag sa paraan na hikayatin natin o patigilin sa anumang mga bagay at bukod pa doon i-corrupt yung mind din ng iba at patotohanan na ito ay ganito ganun. Tapos gagamitin din natin ang dakilang kataas-taasan sa kahit anong mga ating mga binibahagi. Simulan mo sa pinakamataas. Kung talagang ang iba ay malakas ang iyong kaisipan sa mga ganyang bagay, hugutin mo sa ibang bagay. Hugutin mo sa mga taong kilala. At hindi sa paraan na huhugutin mo sa iba. At bukod pa doon, iba ang sinasabi sa kaisipan. Sabi nga, mas maganda kung nagre-reflect din sa katauhan ng isang tao. Masarap pakinggan, malalim. Masaya, masarap makipag-usap. Ngunit minsan, makikita mo, bakit ganun? Ibang sinasabi sa kanilang kinikilos. At bukod pa doon, anong katotohanan sa nakikita, sa sinabi, na hindi naman pala nangyari? Kaya minsan, mapapaisip ka na lang Parang napasakay ka sa isang bagay, na nakasakay ka sa isang sasakyan na hindi naman pala umaalis. Para sa akin, mas mainam na ilapit na lang natin sa sarili natin sa isang Diyos na siyang talagang may lalang sa ating lahat at hindi sa mga mortal na tao na nagbibigay ng mensahe ng malalalim na salita ngunit wala naman din sa gawa. Hindi ko alam kung anong kaisipan ng bawat isa ng mga tao tungkol sa karunungan na kanilang sinasabi. Sabi nga nila, ang bawat tao ay may kanya-kanyang karunungan, taglay. Maaring naipasa, maaring nabasa, maaari din naman na ipinagkaloob sa kanila. Ngunit sabi nga nila, kung yan ay ang mga bagay na sinasabi na ginaya sa iba o kung ano man, kung ito ay karunungan na hindi makatarungan, bakit nailathala yung mga ganyang bagay? Katulad ng mga sinasabi nilang sibilisasyon na nabura noong mga panahong sila ay namayani sa kalupaan na hindi sila pinayagan. Katulad ng mga malalaking hayop na nawala. At para sa akin, kung ang kasamaan ng isang bagay ay kailangan tapusin sa pagkakataon na yun, ngunit sino nga naman tayo para magsabi na huhusgahan natin ng iba sa kanilang kaisipan na naging makatarungan din sila sa iba. Iba ang kaisipan ng iba rin kaisipan ng ibang tao. Minsan sabi ko nga, mag-stick na lang ang iba sa kabutihan. Kahit na ibang kaisipan ng isa, iba rin ang kaisipan ng iba. Irespeto natin yun. Hindi sa paraan na ikukurap natin yung mind ng iba at uutusan natin, bubulungan natin ng kung ano-ano. Which is mali. Sabi ko nga, malaya ang kaisipan ng bawat isa na pumasok sa channel. Ngunit minsan ang mga pumapasok sa channel, sila pa yung nagiging dominante. Which is mali din, di ba?
Sa akin lang, maging malaya lang din yung iba. Magayag ng kanilang saloobin. Pero hindi siya paraan na mamanipulahin mo yung iba. Bigyan mo sila ng laya. Kaya nga lagi kong sinasabi, malayang iba na pumasok sa channel, malayang iba na lumabas. Walang sapat dito magaganap. Kaya patungkol sa karunungan, hayagman o lihim, kung kaya mong intindihin, tanggapin mo. At kung iintindihin mo talaga mas malalim, hingin mo ang gabay sa nag-iisang Diyos na dakilang lumikha sa ating lahat. Ngunit para sa mga mortal na tao lamang, nasasabihin sila ay makapangyarihan din. At sila ang mga tinadhana sa kanyang mga bagay. Hindi ko lang ma-sure kung anong mensahe na sinasabi ng mga ganyan. Sapagkat para sa akin lang, kung parehas ang tinataglay o ang parehas ang kaisipan ng bawat isa, kung ang iyong mensahe ay ibinabahagi mo nang talaga nagpapatunay ka o nagiging totoo ka sa sarili mo, sana ibinahagi mo sa tao na sinasabihan mo. Hindi sa paraan na alam niyo ba yung sinasabi nilang direct attack at saka lihim na atake na may tinatawag nilang double meaning sa mga word. Madali sa ibang mga tao na gamitin ang mga salita upang gamitin itong maging armas para sa iba, upang wasakin din ng ibang tao. Sabi ko nga, hindi sa literal na armas ang hawak ng isang tao. Ang armas ay maraming uri ng anyo yan. Armas sa material, armas sa salita, sa iba't ibang mga bagay. Ngunit ang pinakamalakas na armas, ang pinakamatibay na armas, yung tinatawag nilang salita. Dahil kayang tumatak sa isipan ng bawat tao ito at kayang mawasak ng mga tao ito. Kasi anong saysay kung sasabihin na yung mga ibang mga ganun bagay na pigilan ng iba? Na hanggang ganun na lang. Sino pa maninindigan para sa iba? Sino ang sasagip? Hahayaan na lang natin mamayani ang mga kalaban. Parang naniniwala tuloy ako sa isang bagay na bakit mo sasagipin din yung iba? Kung sila mismo ayaw nila magpasagip sa iyo. Bakit mo sasagipin yung iba? Kung sila mismo ay hindi naman pala yun ang sinasabi. At bakit ka makikinig sa iba kung hindi naman pala yun ang katotohanan? At meron din silang hidden o tinatagong kaisipan. Bakit ka makikinig sa isang mortal? Bakit ka makikinig sa mga sabi rin ng iba? Alam nyo, at some point, sabi nga nila, ang karunungan ay nasa sa iyo yan. Kung anong pipiliin mong karunungan. Hayagman o lihim. Ngunit kung para sa pangkalatang pangkabutihan, huwag mo pipigilan ng iba. Sabi nga nila. Hayaan mo sila maging malaya. Ang tao ay nilikha upang matuto sa kahit anumang kaalaman na ibinabahagi. Hindi naman lalabas sa mga kaalaman kung ito ay hindi rin ibinahagi o hindi pinayagan. Sabi nga nila. At kung ano man mga bagay na yan na pwedeng magamit sa pangkalatang pangkabutihan sa pagtulong sa kapwa, tanggapin natin yung mga bagay na yun. Sabi nga nila, you only live once. Kung may magagawa ka sa mga sitwasyon na nakikita natin, may magagawa tayo. Bakit hindi natin gawin? At sana lang sa mga nagsasabi ng kung ano-ano, mag-reflect din sana sa katauhan nyo. Ipakita nyo rin sa sarili nyo. Kung talagang tunay na kulay ninyo. Sana yung mga sinasabi ay totoo rin sila sa kanilang sarili. Kasi nakakalungkot lang isipin na sa lalim ng bawat salita ng iba ay hindi rin pala nagre-reflect sa kanilang katauhan. Iba rin pala ang kanilang kinikilos o sinasabi. Hindi ko sinasabi akong santo ako o hindi ako makasalanan sa dami ng mga kasalanan ko sa mundo o kung ano man. Ngunit para sa akin lang, tayo mga mortal at may mga kasalanang taglay. Ngunit sa paano para tayo makakabawi at sa pangkalatang pangkabutihan, sagipin ng iba, tumulong, yun ang pwede natin gawin. Sabi nga, walang kasiguruhan ng bawat isa. Tayo ay binaba dito upang gumanap sa anumang bagay na dating gaganapan. Sa ating kaisipan, kung yun ay tama sa ating kaisipan, nasa sa inyo yun. Ngunit sabi nga nila, bigyan ng laya ang ibang nais matuto.
Hindi sa paraan na papasok ang iba. Ganun ang mangyayari na kung ano sasabihin nila para ipaintindi yung mga ganung bagay. Hindi man siyang direktang atake, ngunit sabi nga nila, meron tinatawag nilang, kasi sa Art of War, meron tinatawag nilang, kung gusto mong maging malakas o kung gusto mong maging matalo ang isang kalaban o kung ano man, magpanggap ka bilang kaibigan. Maraming papanggap, maraming susubok, maraming magtatangka. Para sa akin lang, simula sa umpisa na ang mission ay tinanggap ko na magturo sa iba, na tumulong din sa kanilang mga nasasakupan. Talagang sinabi ko sa sarili ko na hanggang sa huling hininga ng buhay ko, gagamitin ko o nalalaman ko ang mga natuklasan ko. Babahagi ko kahit isang hibla ng katotohanan patungkol sa karunungang lihim. Ngunit nalulungkot lang ako sa mga iba na pumipigil sa ganung bagay. Anong dahilan bakit nyo pinipigil? Anong dahilan bakit nyo nais na baguhin ang kaisipan ng bawat isa at tanggapin ko anong sinasabi ninyo sa inyong sarili? Sabi ko nga, hindi tayo Diyos para magtakda ng mga bagay-bagay. Kung tayo lahat mamamatay tayo anytime. At kung saan tayo mapupunta, Diyos lang nakakaalam. Hindi sa mga mortal na makapagsasabi na silang nakakakita. Kung saan man tayo makakarating, huwag tayo matakot kasi alam naman sa sarili natin, nakagawa rin tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Basta mahalaga, gumawa ng mabuti sa kapwa, sa kahit anong paraan, tumulong tayo. Nakakalungkot lang na sabi nga nila, may magsasabi na ganung mga bagay na iligtas si ganito o kailangan ganito ang gagawin. Para sa iba, hindi na matatanggap yung ganung bagay. Hindi ganun kadali. At bukod pa doon, sabi ko nga, maging malayang iba, mag-aral kayo. Kung hindi nyo gusto, okay lang. Sa iba naman na nais na i-corrupt yung mind din yung iba, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, maging malaya rin kayo. Respetuhan lang tayo. Sana ba dumating yung time na gagawa kayo ng action na hindi rin maganda para sa iba. Kasi on neutral basis lang tayo. Para wala maging problema. Para sa akin lang, gawin mo kung anong nais mo sa puso mo, sa isip mo. At gagawin ko rin kung anong nais ko mabuti sa aking pag-iisip, sa puso ko, upang makatulong pa ako sa iba. Sana lang huwag magamit yung channel at huwag magamit yung aking pangalan para sa kanilang mga pansariling kaisipan lamang. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Sana magsilbing aral dito sa pangkalahatan na sabi nga nila, kahit anumang karunungan yan, lihim man o hayag, hingin mo ang gabay sa nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa ating lahat upang mas maliwanagan ka. Kung hindi talaga ito ang para sa'yo, i-stop mo. Kung hindi ito para sa'yo, itigil mo. Umalis ka. Pwede kang umalis anytime. Walang pipilitin, walang sapilitan magaganap. At para sa iba naman na naghahayag ng kanilang saloobin sa iba, maging malaya rin kayo. Wala namang pipigil sa inyo eh. Kaya lang, maging makatotohanan din kayo, sana kayo sa sarili nyo. Kung sino ba talaga kayo at anong meron kayo sa inyo. At anong motibo nyo sa pangkalahatan. Yan lang po binabahagi ko sa inyo sa araw na ito. At maraming salamat. Hanggang sa muli po. God bless sa inyong lahat. Sana makarating sa inyo ang aking mensahe.